ang aton independence, Brad. Nangin independent kita nga bansa, no? Why na kita nasakop sa mga Amerikano, why na kita nasakop sa mga Hapon. Salamat nga na liberate kita. June 12, 18, why na kamo kabalo sa history naton dito sa Kawit, Cavite, sa panahon ni Aguinaldo. Dito una giwagayway ang flag sa Pilipinas. No? So aton gina-celebrate 100 plus years. Nakalipat na ko. But of course, ginapasalamatan naton nga sovereign state na kita, mga kabiyanan. Okay, siguro subong nga gabi, daw devotional lang ni, ay gusto ko mangin early kita. Ang iban sa aton mag-prepare pa, ang iban, Brother Ferdy, kailangan magpatughong na sa mga sakyanan ta. Okay, para ready kita buwas nga adlaw. Okay, but anyway, hindi anay mag-isip buwas mag-isip anay ta karon sa pulong sa Dios. Oo, diri anay kita. Pagkatapos na lang sa aton prayer meeting. Okay, but hopefully hindi man kita magdugay. Magatindog kita, please. Acts 16, na-mention ko di last Sunday, pero ato lang himay-himayon subong gabi. Alright. Acts 16, verse 13 and 14. Acts 16, 13 and 14. Acts chapter 16. Dua lang ka verse? 13 and 14. Ara na? Sabay kita, ready? Read. And on the Sabbath, we went out of the city by a riverside where prayer was wont to be made. And we sat down and speak unto the women which resorted thither. And a certain woman named Lydia, a seller of purple of the city of Thyatira, which worshiped God, heard us, whose heart the Lord opened, and she attended unto the things which were spoken of Paul. Amen. Lord, salamat for this wonderful verse na mo nabasa about, Lord, sa occasion kay Lydia. And tonight, help us na maka-learn something out of these two verses. Dear God, nga mag-encourage sa amon about prayer. Be with us. We entrust to you. We commit to you, Father, ang amon service karon nga gabi. Ikaw mag-minister ang imo pulong sa amon mga kasing-kasing. In Christ's name I pray. Amen and amen. Be seated. The true characteristic of prayer or attitude of prayer. Okay? Ano ang aton nga karakteristik dapat kung kita mag-attend sa isa ka prayer meeting kasubong sini, mga kabyanan? Now, na-mention diri, ini nga occasion, ginsulat ni Luke, which is the writer of this book. Take note, si Luke po ang nagsulat sa Book of Acts. And he said, on the Sabbath, we went. Sinong upo niya diri? Si Luke, si Silas, and si Paul. And on the Sabbath, meaning Saturday, o Sabbath sa ila, kay mga Hudyo man sila. And on the Sabbath, we went out of the city by a riverside where prayer was wont to be made. The first thing na dapat nato i-consider is that sa prayer, mga utod, anang tuod-tuod gali nga pag-ampo, kanang prayer meeting, pagtingob sa pag-ampo, number one, the place is not an issue. Amen? The place is not an issue. Take note, mga abyan, din sila nag-prayer meeting, hindi sa building, hindi sa katulad sa aton subong. The Bible says, in the riverside. Amen? Nakita naton? And on the Sabbath, we went out of the city in a riverside. Diyan sila nag-prayer meeting in a riverside. Now, ano ang may imagine ta kung riverside? Of course, hindi pantay. Never man nag-mention dire kung ano nga adlaw, gabi ba ni? Wala taklo? Adlaw ba ni? Tama? So, ito idea kung adlaw ba ni gabi. Now, assuming nga adlaw, riverside, so anong i-expect mo? Medyo mainit. Kung gabi man, medyo lamig man.
Tama? Kag Riverside, ano expect mo? Wala prungkuan. Wala electric fan. Kung gab-iman, I don't know kung may suga ba sila, ano gamit nila nga suga. Okay? So, meaning to say, ang prayer gali, biskan diin gali ni Brad, wala sang specific place, wala sang, although kita, may ara kita regular place. Pero in Bible times, Brad, early nga mga Christian, wala sing kasubo nga building. Nga diin dito sila permi nga, regular sila dito nga building, nagatigom, kag nagapangabuyo. Biskan diin lang sila nga building nga available. O in fact, dire, aton makita si Paul, sa nagkandak sang prayer in the riverside. Napasalamat kita, komportable kita karon. May pulungkuan kita nga ma-enjoy. May ventilation kita nga ma-enjoy. Although medyo edit gamay. Pero at least, hindi kita maka-edit. May ara kita sanag. May suga kita nga proper. No? So, ibutang mo ba? Imagineon mo. Riverside. Biyasi dito, may nagapangagat pa sa ila. Kasi may bato gapangatol pa kay may mga sapat-sapat. Nakatry ka mo mag-picnic. Wala na magbutang ng kabanig. Maglata kung kisa brown out sa balay. Dito kami, Brad, ni-cleanse sa agwa. Dito sa may Carabao grass ba? Dito kami. Pero may gapangagat. Paano ka makatulong? Imbis o kita di kay medyo lamig, dalom sa mangga, ara sa guwa, may dapya ka hangin, kaso lang may gapangagat naman. Di paano ka makatulong sina? Now, diri, riverside, possible may mga gagmay nga mga insekto to dito, Brad. Pero lang tawa, hindi nakapugong, hindi nakabalabag ang lugar para sa mga Kristohanon. But silingon, ang pangamuyo gali, hindi issue ang lugar. Hindi issue kung lapit, hindi issue kung layo, hindi issue kung komportable ka ba o hindi. Kaya ang imo ginalagas, abyan nga makatingob ka mo sa pagampo. Amen. May mga Kristohanon, lapit lang balay, pero di ba makapalapit sa balay sa Diyos? Actually, advantage tani kung lapit balay mo. Dapat kung Kristohanon ka, member ka nga mas lapit imo balay, dapat i-grab mong opportunity nga lapit imo balay. Dapat kung lapit imo balay, dapat hindi mo mamiss ang tanan nga panimbahon. Kung nga ang iban medyo malayo, nga nakaabot, anong rason sa lapit? Damo ka benefit, hindi ka na mamasahe. Tama? Pero ang problema, no? Kalabanan, gining lapit balay, amo ang permi mali. Ang lapit balay, permi absent. Nakita nyo na ang problema? Ang lapit balay, damo. Pero mga utod, kung palangga nato ng Diyos, hindi gina siya issue. Lantawa diri. At take note, kalabanan, mga babae. Lantawa. To be made, and we sat down, nagpungko lang sila. And spake unto the women which resorted thither. So, ito kabalo kung pila ang mga lalaki. Pero majority diri, silang ni Paul, laban mga babae. Sa simbahan, yun majority maging Ma'am Joy. Mostly sila bisitahan kung mga simbahan. Kalabanan, yun, majority gid babae. Pero ayon sa census daw, majority gid man sa census mga babae. Even sa birth, mortal, mortal rate bang tawagan na? Birth rate ba? Mas damo ginabata nga babae kaysa lalaki. In fact, ang ratio karon 1:5. 1:5 sa anong nagibata, 5 babae, 1 ang lalaki. Amo na ka-deficit ang mga lalaki karon. Amo na mga lalaki, way kita katunga, sumaluoy kamo. Hindi na kamo magpaluya-luya, dira. Hindi kamo magpalanganin, dira. Jutay pata, tapos alanganin pang iba. Abi maluoy man kamo. Mag-ano na lang di atong simbahan ni kung mga lalaki, tadri mga alanganin. Hello? Amen? Sa adto pa man nga time, majority babae. So dapat kita Brad ng mga tatay, ara pa ta Brad. Ato gyud Brad tatapon aton panimalay. Ato gyud anuhon ato mga kabataan Brad. Nga maggahin gyud sa Ginoo. No? Maghatag gyud panahon sa Ginoo. Alright?
So, balik na mga abiyan. Sa prayer gali, hindi issue ang lugar, no? May mga Kristohanon ga pamili kung lugar, kung komportable ba sila, may parking area ba na? Ano ba na sila dra? Di ba ta mabudlayan? Oh, may kuan ba dra? May aircon ba? May suga ba na? Iba material ang ilang gina-consider. Why nila gina-consider ang spiritual? Balik dito sa una-una nga simbahan mga abiyan. Sa first century nga mga Kristohanon, wala sila sang comfort katulad sa aton. Pero lantaway lang kasing-kasing mainiton. Wala gabasi sa lugar, wala gabasi kung ano nga comfort. Kaya sa ilabad, ang ginalagas nila pulong sa Dios. Ginalagas nila brad nga makatingob sila sa pagampo. So dapat kita, amo man na dapat ang aton motivation. Amen. Ikaduha, devotional man lang ni mga kabiyanan. Look at verse number 14. And a certain woman named Lydia, a seller of purple of the city of Thyatira, which worship God, heard us, whose heart the Lord opened. Pangalawa, dapat may ara kita open heart. Amen? Sa pag-prayer nato mga abiyan, dapat open heart. Kaya kung ang aton kasing-kasing, puno sang criticism, puno kita sang negative, hindi maging blessing ang pulong sa Dios. Kag hindi ma-serve ang purpose, ganun nag-pray ka, kung ang atong heart, may something. Amo na dapat sa balay pa lang, ato na i-pray, Lord, i-open akong heart. Buligi ako nga akong heart. Positive sa imong response sa pulong sa Dios. Hindi ako mangin critical. Open mind ako. Open heart ako. Teachable ako. Amo na nga klase nga heart ato niyampo every time magkarita sa simbahan. Amen. Mga Kristohanon sadto mga abiyan. Tara pa ta? Biskan utdan kaliog padayon. Biskan ginapriso padayon. Imagine mo? Pero karon gamay lang nga preaching, ma-offend na. Ang mga modern Christian, gamay lang nga wali, gamay lang nga rebuke sa pastor, ma-offend na kaagad. Di na magsimba, di na mag... Oh? Layo ta katama sa mga first century nga Christian. Imagine mo sa tubad, willing sila maging matay. Willing sila nga prisuhon for the sake sa pag-alagad sa Dios. Kaya ang ilang nga life, dira na sa Ginoo. Okay? Sino brad? Si Lydia? Whose heart the Lord opened. That's why sa aton pagsimba, amo ni dapat aton prayer nga i-open ni Lord ang aton heart. Kaya kung di ma-open ang aton heart, hindi makapenetrate kag hindi makaminister ang pulong sa Dios sa aton. Kaya dapat ang aton heart mga kabiyanan, ready, tender, no? Sa pulong sa Dios. Ang nami kay Lydia mga abiyan kay ano siya, willing siya. No? Attentive siya. What else? Aton makita. Verse 14 yapon. And a certain woman named Lydia, a seller of purple of the city of Thyatira, which worship God, heard us, whose heart the Lord opened. And look at the next word. That she attended unto the things which were spoken of Paul. Take note the word she attended. Anong word nga attended? And she attended unto the things which were spoken of Paul. The word attended, gi-contemplate niya. Gi-meditate niya. Gina-consider niya. Ginabinag-binag niya. Ginapamalandungan niya. Ang mga butang nga iya nabatian halin kay Apostle Paul. Amen. So dapat amo na aton attitude.
Na kung mag-worship balik kita, dapat ang aton atensyon ara, aton focus ara, kag ang pulong sa Dios aton ba i-contemplate, aton pamalandungan ba? Tama ba? Ara ba na? Sakto ba? That's the moment yung makikistorya ang pulong sa ato sa Dios, kung aton maintindihan ang iya pulong. Kaya kung di nato na maintindihan, mga kabyanan, hindi nato i-contemplate ang aton hunahuna, wala. No? Huwag kita sang makuha, huwag kita sang ma-learn. Ang nami kay Lydia, aside mga abyan, nga ini siya, open your heart, ang resulta, she attended unto the things which spoken by Paul. No? Consider ta. No? Hindi dayon ta mag-judge sa isa ka butang o nabatian naton. No, aton i-consider, aton pabalandungan, aton i-double check. Amo nang nami kay Lydia. Attentive siya sa pulong sa Dios. Gi-consider niya ang pulong sa Dios. Nagkaroon siya sang reflection. And as a result, mga abyan, tungod na intindihan niya ang pulong sa Dios, clear sa iya ang pulong sa Dios, makita nato ng result. What happened? Verse number 15. And when she was baptized and her household, she besought us, saying, If we have judged me to be faithful to the Lord, come unto my house and abide there. And she constrained us. Diba kadami? Nabautismuhan, hindi lang siya. The Bible says, household. Ang iya panimalay, it could be ang iya kabataan, iya pamilya, member siya family, immediate family niya. Maybe, pag abot siya panimalay ba, gintawag niya, ari, may speaker kita, may bisita kita. Oh, si Apostle Paul, pamati ka mo, may lecture sa aton, may hambal sa aton, ang pulong sa Dios. By the way, salamat, naka-minister kita kagabi, naka-funeral service kita, dito sa manghod ni Brother Tata. Medyo ulan-ulan, kahapon, gatulo-tulo, gabi, ano pa ang ulan. First time ko naglakat dito ila Brad Tata, surudlon pagali. Tapos medyo kitid lagi ng dalan. Igo lagi daw isa kadangaw lang ang distansya sa gilid kasalakyan, sa pihakman, daw siya lang kadangaw. Igo lagi kasulod sa lakyan. Pag abot sa unahan, sa ilang lugar, ligwan na kay daw dalong ka kalubihan. Pero ang lagyan lang ang medyo pigado. Pag abot ko dito, daw 3 lang ang tao, mga tiyo, ang tiya ni Batata. Salamat may nag-abot, dugay-dugay, taga-isulan, mga parinti nila. Yan dugay-dugay, nag-abot man, may mga members man. Siguro aside sa mga members, may sobra pulo. So, start kami, almost 8 o'clock. So, salamat sa Diyos na naka-minister kita. Mga alugal ito, Batata, kung tagay-sulan, Alliance. May ara pa totong malam na istorya namon dito, nga kuan gali. Southern daw siya. Itong taga-isulan man. So, muna, di ta maglantaw ba kung ano ang panahon, importante ang lantawon takalag sa tao nga makaminister kita sa pulong sa Dios. Amen. Now si Paul, aton makita diri, mga kabiyanan. And she attended unto the things which were spoken of Paul. Namati siya, mga kabiyanan, nag-focus siya sa pagpamati sa pulong sa Dios. Sa mga butang ginhambal ni Apostle Paul. That's why sa aton man, I know, medyo ginot. I know, uneasy kita. Hindi kita komportable. Pero aton lang. Aton lang agwantahon gamay. Hindi man ni dugay. No? Hindi nato ni mo rason nga dito kita mamati sa pulong sa Dios. Si Lydia, Brad, namati sa pulong sa Dios. And third and last, aton makita. Ano ang karakter pa ni Lydia? Mga kabiyanan? Look at verse number 8, number 15 again. Okay, and when she was baptized and her household, she besought us, saying, If ye have judged me to be faithful to the Lord,
come into my house and abide there, and she constrain us. What is that? Hospitable. No? Siya na mismo ba nag-agda? Giagda niya, request niya si Paul, pabilin anay ka mo, kag tinir anay ka mo sa balay ko. Dito anay ka mo mag-stay. Okay? Okay, sa pila ka adlaw kung gusto niyo. In short, mga abyan, ang balay ni Lydia naging meeting place temporarily, no? Later on nahimo nga temporary meeting place ang balay ni Lydia. So, ang point ko lang dra is that ang tuod nga Kristohanon nga saved, may Holy Spirit. Automatic ba mag-work ang Holy Spirit? Kag mag-work ang pulong sa Dios siya kasing-kasing. No? Aton makita diri sa life ni Lydia. Nami mga kabiyanan, no? Isa ka babae na sa diin matinumanon sa Ginoo, and aton makita isa man ka nanay, o I don't know kung nanay na siya. Wala man namin sure ko possible kay household, no? Verse 15, iya pa ni malay. Anong siling sa Bible? Siling niya, come into my house and abide there, and she constrain us. Right? So, kabay pa mga abiyan, no? Nga tani, mangin patas man kita kay Lydia. Short lang, brief lang ang history about sa iya, pero aton makita mga kabiyanan kung paano gi-change ni Lord ang iyang life. No? Kag nagamit ni Lord, no? Ang ini nga babae kag iya panimalay. Isa din sa mga very supportive sa missionary work ni Paul. Kaya nga aman bad, businesswoman siya, gabaligya sa sangtila. No? And very supportive sa buluhaton sa Ginoo. Alright? So tani, like I said, devotional lang ta karon nga gabi, but I hope ang karakter ni Lydia ma-adapt naton. Amen. No? Ma-adapt naton. Very attentive siya sa pulong sa Dios. Hindi niya gusto ma-miss ang pulong sa Dios. Aton makita, hindi lang siya attentive mga kabiyanan, kundi gina-consider niya, gina-contemplate niya. And aton makita ang iyang response. Nga siya na mismo, willing siya nagpabaptize, kaya tungod na intindihan niya ang pulong sa Diyos. Amen? Okay? Now, by the way, pray ta, no? Aton nga mga candidates buwan sa adlaw. Okay, may apo isa si Ninang Neri. So, i-pray na to si Vincent, kag mga young people. Nakita ko, why nyo ginapalapitan? O dapat kamo malipay kamo kung may mga young people nga bago. May ara Dave, may ara sila Ninoy. Dapat hindi lang si James ang mag-accommodate. Dapat kamo. I-close nyo, kumustahon nyo. Encourage nyo, balik. No? Dapat muna siya, is open na. Paano, mano? No? I-close nyo. Kamukha mo lang pirmi. Tayo na nga i-ano ninyo. Paano na kung mabaptize na ni si Vince? Tapos pabayaan nyo. O, di ba? Hindi. Oh, that's why i-pray natin ang mga bago nga brethren. No? Mga bago. Mga kabiyanan. Like I said, di ta magdugay. Kag mag-pray kita, let us pray, magtindog kita. Dear God and gracious Lord, salamat sa inyong gabi sa short namon meditation.